Yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang umaga. Ako po si Ka Dennis Reyes, ang inyong hyper na host. Yan, ang kasama namin ngayon, ang magandang si Vice Mayor Juliet Macapas. Ma'am, magandang umaga sa iyo. Yes, sir. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyo, ma'am. Promise, mabait ako ngayon. Hindi ako magmumura dahil may guest kaming maganda. Thank you, sir. Good morning, sir RP, and good morning, sir Dennis. Yan, Merry Christmas po sa inyo. Yan, Merry Christmas. Yes, Merry Christmas. Okay, salamat at pinaunlakan tayo ni Vice Mayor Juliet Macapas. Siya po ay Vice Mayor ng bayan ng Jose Dalman sa Zamboanga del Norte. Ma'am, matanong namin kayo, umpisahan na natin, bakit Jose Dalman yung pangalan ng bayan? Sino ho ba si Jose Dalman? Sir, actually, sir, nung in earliest days, nung una-una pa talagang panahon, Punot was inhabited by Subanen tribes. Punot po talaga yung pangalan ni Jose Dalman. Si Jose Dalman, Punot to Jose Dalman. Punot, sir, P-O-N-O-T. Punot. Opo. Yung pangalan ng bayan. Yes, sir. So pagkatapos nun, sir, ang mga settlers, yung Spaniards found when they colonized the country in 16th century, thereby establishing a Spanish settlement, especially in the western part of Mindanao. So originally, Jose Dalman is called Punot. It is derived from the word pungot. Which means Stress or the first syllable, a local term that means a thick, vashes, or thickets of shrubs, which abound along its shorelines. Maraming shrubs. Yes, shrubs. The legendary tale that accounts to how Punot got his name is one of the country's heinous crime ever committed in history. Yung si Father Pallola po. Yung si Father Pallola na syempre it is said in 1648 na because of his devotion to the Mass, Father Francisco Pallola demanded regular attendance from Subanen. So, probably, sir, ang roll call ng method reprehension then in the universal use of checking absentees. Di ba, sir, nung time na nung nagkagera, sir, di ba, Spaniard yun? So, January 9, 1648, the Christian took his body. Pinugutan siya, sir, ng ulo. Si Father Pallola. Noon, nandiyan, sir. Oo. So, pagkatapos, sir, tapos nung the Christian took his body to the Pitan where he was buried. So along the wide stretch of beach of Sitio Tabang near the town site, a landmark where Pallola died could be found even at the present the place of the recent Adasa. So hindi pa nakikita hanggang ngayon yung pugot na ulo niya. Yun po yung nangyari noon. Yung during sa time ng Spaniard time yun, sir. So later, when another wave of Spanish colonizer came and noticed the wide stretch of thick bushes entering Punot shore, asked where that place it was, the native readily answered, Punot. Halimbawa, sir, di ba? Di ba, hinahanap na ng Spaniard kung saan yung lugar na pungot. So, syempre po, yung mga tao takot. So, yung lugar talaga na pungot, hindi nila sinasabi. Punot na naging ngayon ang Punot. So yun, na Punot, nawala po yung G. Parang ibig sabihin, parang inaalala nila yung safety ng yung safety ng mga tao doon. Kasi syempre sila noon, nung unang panahon. Paano siya na nalipat sa Punot na naging Jose Dalman? Yes, sir. Oo, tapos, sir, pagkatapos noon, many years later na, di ba, si Dr. Jose Rizal, together with his disciple, si Jose Dalman mismo, na taga Jose Dalman. Si Jose Dalman mismo, upon seeing the bounties of its natural resources as they pass by Punot, said it in dialect. Yun na po yung, Jose, sa panahon nga bulago na kita sa kapalaran, baliki kining lugara, ug dinhi gambalay ug tukura ang kaugmaon sa imong banay. So, yun na yun, sir, na naging ang Punot naging ng Jose Dalman kasi si Jose Dalman mismo ang nag-develop, nag-improve ng lugar ng Punot, ng Jose Dalman, para makilala din po siya. Opo. Interesting. So anong kabuhayan ngayon sa Anong kabuhayan ngayon sa Jose Dalman? Marami po talaga sa amin, root crops, ganun, sir, yung nagtatanim ng corn, palay, fishing,
Meron kaming mga fisher folks, marami kaming association, may farmers association kami, may fisher folks association. Meron din kami sa women's na association na kung iba-iba yung mga ginagawa nilang products para maibenta. Yun. More on root crops kami, sir. Alay. Dapat. Yellow corn. Eh di, Sir, ano niyo yung yellow corn? oo, kasi yun ba yung Dennis, di ba yun yung mais na nabibili sa Guild ng Ateneo? Yes po, yun po. Ay, Yun. mga tamis. May native din po kami. Mayroon din po kaming mga upland na rice. Ano ho yung upland? Yung red rice po. Red rice. Ang mahal pa naman nun. Opo, walang ano po yun. Walang abon, organic. Meron din kami, Sir Dennis, meron din kaming yung organic na mga tanim. Organic farming. Nag-introduce na po kami ng organic farming. Actually po, in fact, meron na po kami ginawang ordinansa para lahat po ng mga lahat ng mga constituents namin gagawa sila ng mga backyard gardening for organic farming. Para syempre po, yan po yung problema natin. Ang mahal na po ng sibuyas, kamatis, lahat-lahat. Tapos ano rin po yung tawag nito, yung sa ngayon po yung sibuyas ang mahal-mahal na. So tinuturuan po namin sila ano po magtanim, mga backyard gardening. Actually, basic. Yung organic farming, ang lakas ng potential yan kasi high value crops yan. Yes po. Pagka-organic. Opo. Kaya mas malaki ang kikitain ng ng tao sa organic farming. Opo. Pati malayo pa po sa chemicals. Oo. Kailangan lang dyan suporta yung post-harvest facility. Kasi yung processing niyan, baka kung organic na ang pagtanim mo at pag-harvest mo, pagka tinransfer mo naman sa post-harvest facility, doon naman lalagyan ng preservatives. Hindi po kasi from the diba? From the harvest po. Yes, sir. From the harvest po, di ba, ang unang dinanim namin na organic, sir, is pipino. Pipino, talong, eggplant, yun po. From the harvest po, direct po sa market. So, syempre, yung mga tao ngayon, health conscious. Walang middleman, walang dinadaan. Yes po, wala pong dinadaanan, direct po sa market. Every time po na nag-harvest sila, direct po talaga doon sa market namin. Meron kasi kaming market doon, sir. So yung mga tao takot sa mga chemicals ngayon, so talagang binibili nila yung mga organic products namin. Di kung pupunta pala kami dyan, ma'am, di mura pagkain, mura sa restaurant. Yes, mura talaga po ang pagkain, saka presko pa po. Huwag kayong mag-alala. Kasi po, meron kaming isda, anong gusto nyo isda doon na presko. Meron po kami din mga native chicken. At mahal pa naman yan dito, 500 sang kilo sa Maynila. Yes po, grabe po yung mahal dyan. Doon sa inyo po, papakain ko lang po sa inyo kahit ilan gusto niyo. So, pero pag kunwari, pupunta kami ni Ka Dennis, gusto tayong mamasyal dyan. Ano bang aabutan namin? May hotels ba kayo? May resorts ba kayo? Sir, meron actually, sir, kasi yung bayan namin, medyo maliit lang, nasa lang kami, sir, 28,000 population. Tapos, yun? Yes po, 28,000 po. Tapos, meron po kami munting lang po, na komportable dito kayo. Meron kaming mga apartment doon, meron kaming mga lodge, mga doon, na komportable din po kayo, na pwede ko din po kayo ipagmalaki sa inyo pag nandun kayo, na hindi rin po kayo maiinitan, hindi kayo mauulanan, basta komportable po kayo. That's interesting. Pag nagpunta ho pa dyan, anong airport ang babagsakan namin? Dipolog City Airport, sir. Dipolog City is 1 hour from Jose del Man. 1 hour lang. Malapit na. Ang ganda naman din ng kalsada. Malapit lang. Opo. Dipolog City Airport. 1 oras lang sir, sunduin ko lang kayo. Pero kung yung iba pupunta out of the blue, kung mga puti, mga turista, may mga kasamang mga asawang Pilipina, tiga Maynila. Actually, yes po, yes. Actually, sir, sa amin, sa bayan namin, meron na din po mga may husband nila na na foreigner.
So far, sir, wala naman kaming naririnig na reklamo kasi yung crime statistic namin doon sa Jose Dalman is 0 lang naman po yung crime. Wala naman po talaga na problema kami na may kinikidnap, may inaaway na foreigner. Taga Jose Dalman, sir, is very friendly. Opo, hospitable, sir. Taga Jose Dalman po yung mayor namin. Very quiet. Yes, very quiet po yung, very peaceful po. Very peaceful. Yes po. Opo. Ang pinakamalapit ko na po. Sir? Ang pinakamalapit ko na pinapuntahan dyan, Dipolog. Dati palagi ako nagpupunta ng Dipolog. Dipolog. Apo. Opo. Yung ako nakakaabot ng Jose Dalman. Pero usually, that part of the Philippines really very nice, very quiet, very relaxing. Yes Kaya po. kung ano ka, yung may sakit ka, stress ka, Yes po. mga isang buwan ka lang dyan, gagaling ka eh. Yes. Actually, Sir Dennis and Sir RP, meron kami doong Tabon Beach, White Sand. Yes, meron din po kami doon. Meron din po kaming Pandanan Beach. Ano mo, Sir Alpi, yung Pandanan namin sa yung Tabon Beach namin. Maganda. Gusto nyo po yung yung waterfalls, meron din po kami doon. Sir Dennis, meron din kaming Armalite Cave. Yung Armalite Cave, yung puro nga talagang Armalite. Apo. Bakit na tinawag na Armalite Cave? Parang siyang forma ng Armalite na baril po. Yung talaga. Okay. Po yung nyo pa, yung niya. Yung image niya. Apo. Yung so yung shape ng cave, mukhang Armalite. Kaya tinawag na Armalite Cave. Yes. Now, Sir Dennis, pwede Tabon Beach. Pang barangay. Barangay Tabon. Ah. Tabon Beach, White Sand. White Sand yun eh. Yes. Yung Tabon. Opo. Ganda din po yun. Saka yung sa Pandanan Beach. Yung Tabon Beach, narinig ko na dati yan. Yes po, nandiyan lang po sa highway lang po. Doon talaga pang inyo po yun. Sa inyo po. Relaxation, fresh air. Ayan, let me share this, no? From the town's, this one is from the town's Facebook page para makita din ng mga tao. Ito yung itsura ng kanilang yan. Yan. First. Maganda, no? Yes po, yan po. Yan po talaga yung Tabon Beach. Bakit po Pink Town? Ano po ibig sabihin nun? Kasi po yung Pink Town, hindi po yung usual na pink yung kulay. Yung may meaning po yung letter P, letter I, letter N, letter K. So yung letter P po is pagtabang, ihatod nato sa katauhan. So yung tulong namin, ihatid namin sa mga tao. Yung meaning po ng pink. Kasi po yung kasi makita niyo yung municipality namin, sir, kulay pink. Kasi yung mayor namin noon, yung si Mayor Rachel Ferrater, yung favorite color niya is pink. Hindi naman color yun. Yes po. Babae. Yes po, babae po. So ngayon po, yung mayor namin is yung husband niya po niya. Mayor namin. Very nice. Parang nakikita. Yes po, yan po yung Tabon Beach, sir. Kung gusto niya dyan pumunta. Ayan. Ang ganda, no? Tingnan mo, ang ganda. Look at the water. Opo. Opo. Kasi dyan, sir, ina-open lang namin sa public yan, sir. Libre lang yan. Libre lang? Yes po. Aba, walang entrance fee. Basta punta ka lang. Yes po. Tinutulungan lang po namin yung mga nakatira doon na nag-build sila ng mga cottages. So, yun lang, pinaparenta lang nila, sir. Yung mga cottage doon. So, at the same time, nagbebenta sila doon. Malamang doon ka na rin bibili ng isda. Yes po. Doon na po. Doon na lahat. Yes, doon na lahat. Mukhang masarap dyan sa Tabon. Yes po. Di ba? Diba? Everything is fresh. Diba? Yes po. Opo. Ako naman ang tanong ko, kasi ako work from home po ako empleyado. So kung kunwari, pupunta ako dyan, magbabakasyon ako ng 1 linggo, syempre magtatrabaho pa rin ako sa umaga o sa gabi, depende sa schedule ng mga ibang VA dyan. Ang tanong ko lang is this, how's the internet tapos yung infrastructure for those things?
Sir, yung internet kasi namin yung medyo problema doon. Pero meron naman kaming mga Wi-Fi bendo na malakas naman din po. Okay. Yung, alam niyo po ba yung internet na naguhulog lang tayo per hour? Meron dito niya, no? Oo, ganun po. Hindi po talaga mahirap yung communication doon. Kasi meron tayong pangtawag. Meron lang pong certain areas na dead spot talaga. Siyempre, ganyan naman talaga, sir, pag nasa malayo ka. Pag nasa malayo ko talagang Yes po, expected po talaga yun. kung dito nga sa Maynila, may dead spot eh. Oo nga, may dead spot. Naniniwala ka bang sa gitna ng Ayala may dead spot? See, sa tulay papunta ng from BGC to Ayala, may area doon na mamamatay lahat ng tawag mo. Sa totoo lang. Yes po, talaga totoo yan. Doon pa sa amin. Talo pa, oo. But it's interesting, no? Yung mga hotels natin, meron. Yung mga lodging areas may wifi. Kung gusto niyo po ng mga hotels, doon lang po tayo sa Dipolog City. Sa Dipolog. You have to disconnect pag kita kayo ng Jose Dalman. Pero actually, yung Jose Dalman namin, di naman masyado, yung malayo sa Kabayasnan. Okay naman po kasi meron na din po kami mga 7-Eleven. Okay. Meron na po yung, yes po, meron na kung gusto nyo 24 hours, meron na din po doon. Tapos, how's the food? Yan, yun ang mga tanong ng mga katulad ko eh. Pag gusto ko Sir Dennis, ano ba kumain. yung favorite niyo? Gusto nyo ba ng lechon? Aba, oo. Yes, oo. Malutong yung lechon namin doon, Sir Dennis. Ay. Oo. Tapos, pwede din yung lechon, pwede din yung native na chicken, pinapasok namin sa loob ng lechon. Diba? Hindi nyo na-try yun? Habang niluluto yung lechon, luto na din yung manok sa loob. Naluluto rin yung manok sa loob. Yes po. So, diba? Meron pa nga yan, yung loob ng manok lalagyan ng alimasag. Alimasag. Yes po. Oo, lalagyan ng alimasag yung loob ng manok. Yung manok ilalagay sa loob ng lechon. Tapos saka sa by the time maluto yung lechon, luto na yung manok, luto yung alimasag, may alimuyak ng alimasag yung Yes, yung masarap. Opo. Masarap yun. Opo, yung sisas. Tapos Sir Dennis, gusto din niyo ba kumain ng kambing? Kambing, oo. Yes. Kambing. Ano kambing sa inyo? Yung native o yung bower? Yung mayroon po kaming native po kami. Hindi po kami bower, native po. Tapos masarap po kaming lumagluto ng paklay. Ano ho yung paklay? Yung laman loob po nung kambing, yung intestine. Para siyang papaitan. Yes. Pero hindi po siya papaitan, wala po siyang sabaw. Wala siyang sabaw. Parang siya, parang bopis. Yes, parang gano'n. Masarap yun, Sir RP. Saka yung Sir R, yung tawag nito, kaldereta. Ayan, kilala ko yan. Oh. Masarap talaga. Ang problema sa kambing kasi dito malangsa, magaling magluto yung hindi ka Sir, basta marami kami magaling magluto doon. Expert kami sa pagluluto ng kambing. Wala kayong amoy na kahit isa na aamoy. Lagyan mo ng tangkay na malunggay. Ako, masarap yun. Yes. Okay, yung kahoy na malunggay. Opo. Kung ang kambing mo may malansa, yung kahoy, maglagay ka ng kahoy na malunggay. The malunggay wood. Para hindi ko alam kung bakit pero sinisip-sip niya yung lansa ng kambing. Talaga, malunggay pala sekreto nun? Yes po. Yung kahoy, yung kahoy ng malunggay, yung tangkay, hindi yun dapat yung kahoy talaga, yung woody. Maglagay ka ng isang ganito kalit na piraso ng tangkay ng malunggay pag nagluluto ka ng kambing. Tapos syempre, lagyan mo na ng luya, langkawas, yung gano'n. Para maalis yung lansa. Nakakagutom ang ating kwentuhan ngayong umaga. Isda, Sir. Isda, oo. Ang isda ang masarap dyan. Alam mo, Sir Arfi, di ba pumasyal dito si Yusek? Oo, nagpunta siya dyan. Your sister, di ba? Yes. So ako yung sa kanila, dinalang ko sila ng daming food. Dinalang ko sila ng mga specialty namin doon. Oo, kasi nagpunta sila ng resort yun, yung sa resort. Kaso malapit ang Dakak sa Dipolog o Dipolog at Andin? 1 hour lang din po.
No. Eh, Magkakatabi yan. doon, ng mga kakanin. Interesting. Alam mo, Dennis, we should go. We should go on vacation sa Mindanao. Malibot natin ang Mindanao. Maganda magmamakasyon sa Mindanao. Ako nakapunta ako na pinakamalayo na narating ko sa Mindanao is Jensan at Davao. So medyo hindi pa ako talaga nakapaglibot sa Eastern Mindanao. Ang pinaka-the best sa amin, Sir Dennis and Sir RP, walang traffic. Ay, naku, paraiso yan. Yes. Walang traffic. Diretso-diretso lang yung maliban na lang kung mayroong mga kalsada na ginagawa. Yun po. Pero minutes lang. Ma'am, question, balik tayo dun sa sa takbo ninyo. Anong program ninyo ngayon? Ano ang campaign program ninyo? Ano ang for your next term? Ano ang gusto nyong ma-achieve? So, ano yung iniisip ninyong gagawin ninyo ngayon? Yes sir. Kasi ang talaga gusto namin, sir, yung maturuan ko talaga yung mga tao, yung matulungan ko sila sa livelihood. Po. Kasi syempre po, pag sa livelihood, hindi na sila magproblema ng pagkain nila, panggastos, lalo na po kung may mga estudyante sila. Tapos hindi ba yung palagi na lang ng asa ng ayuda? Ay, oo. Although, sir, mayroon talaga kaming binibigay na ayuda sa mga tao namin, sa constituents. Pero mas maganda din po talaga na develop po yung livelihood nila. Yun ngayon din po sinasabi ng husband ko na livelihood talaga. So, pag naturuan na sila, kaya nga po inintroduce namin yung organic farming para ma-introduce po nila, para hindi po sila yung tawag nito. Kasi ngayon, Sir Dennis, masyadong mahal yung abono. Yung commercial natin. Yung commercial natin. So, minsan, siguro, nakukulang yung budget nila. So, hanggang hindi na lang sila nakakatanim. Pero, why not bigyan namin sila ng alternate na, na pang livelihood. Halimbawa, sir, sa amin, sir, ngayon, sir, pero dapat hindi ko to i-mention, Sir RP. Gusto ko lang natin malaman nyo yung yung ginagawa namin sa kabataan ngayon. From 18 to 45 years old, meron po kasi kaming school na TESDA. Yung private po na school namin talaga yan. So, dyan po, kami ng mga student, tinutulungan po din po kami ng congresswoman namin na bigyan ng budget yung school para po mayroon kami mga masonry, skilled ba? Mga skilled courses. Yung pangmadalian lang po. Napapwede mag-abroad, magtrabaho. Yes po, carpentry and welding po. Yun po yung pang-abroad talaga ng mga courses. Pang-abroad nga yung welding. Pero yung test the school. So ano yan, para mga NC2 certificates ng mga... Yes sir, NC1 and NC2 certificates. Bah, meron nga naman silang To get an NC2 ba or NC1, kailangan ba graduate ka ng... Ako naman question, kailangan ba graduate ka ng high school o kahit na hindi? Yes sir, graduate ka ng high school talaga and 18 years old. So dapat nakapag senior high ka man lang. Kasi sir, depende sa courses May mga course na halimbawa, mga out of school youth, kinukuha nila. Depende po sa requirements kung ano. Pero yung sa pagkakaalam ko po ngayon high school graduate po talaga. Okay. Makes sense. Siguro kung nag-ALS sila, pwede na yun, di ba? Parang high school graduate. Yes po, pwede na po yun. Pwede na yun, mag-ALS ka, sandali lang ang ALS. Opo. Ayan, ako medyo... Ma'am, we'll leave the rest of the time sa inyo kung meron kayong gustong message sa mga tao, sa mga you want to promote. And kayo na ang bahala kung meron kayong gusto i-mensahe sa mga tao. Kasi, Sir Dennis and Sir RP, thank you talaga po sa opportunity na pinaunlakan nyo. Hindi, actually po, yung husband ko po talaga yung nagsabi na sabi ko, kaya yung first, yung first na impression ko, sabi ko, kaya yung sasagot ko? Live ba yan sabi ko, wala akong maisip. Sabi ko, nahiya naman din ako kay Sir RP na sabi ko, sabi ko, kaya nga tumawag ako kay Sir. Sabi ko, Sir, ano po yung mga yun dyan? Sabi, hindi yung lang. So, Sir, ganito po. Thank you po talaga na sa opportunity na binigay nyo sa akin na para po ma-introduce ko din po yung municipality of Fusillalman kasi minsan po hindi po alam ng tao, di ba? Malayo. Ang alam nila po, basta sa mga bayan-bayan, yung malayo sa Kabiasnan,
Pero hindi po. Pag pumunta po kayo doon, you will love the place. Talaga maganda po yung place namin. Lalo-lalo na po yung mga tao, very friendly, very hospitable. Kung tatanong kayo doon, hindi kayo susungitan. Kung pupunta kayo doon, kahit wala naman pong mga magnanakaw sa amin kasi wala. Yung crime rate namin masyadong mababa. So lahat po ng lahat ng mga tourist spot namin, pwede kayong magpasyal, magtanong lang po. So willing naman din po ako na pwede din po ako pwedeng tanongin. Para din po maging masaya din yung bayan namin kasi syempre yung ibang tao, di ba, gusto nilang pumunta, makarating doon sa bayan namin. Hindi lang kami lang alam kung ano meron din sa bayan namin. May festivals ba kayo? Do you have festivals? Yes po, yung mga araw ng Jose Dalman, yun po, yung may mga pa-contest kami sa lahat ng 18 barangays, kasali din po yung school doon. Pero hindi po masyado namin inaano yung school kasi di ba po yung pero lahat po, meron kami mga festival, araw ng Jose Dalman, founding anniversary, sir. Founding anniversary ng Jose Dalman. Kailan po ang founding anniversary ng Jose Dalman? March 5. March o April 4 ata yun. Basta dyan lang po yung Interesting, no? Pero tawag nito, yung as far as the town is concerned, pag may festivals, kung imaligaw man turista dyan, mga nag-explore na hindi nagtanong, tutulungan nyo naman sila make sure that they have a good time. Yes po, tutulungan namin po sila. Halimbawa, sir, yung mga nabanggit natin dito, di ba may nabanggit ako ng mga places na pwede natin puntahan. Mm-hmm. So gusto nilang, baka may makainganyo na pumunta sa bayan namin. So willing po kami na turuan sila kung saan po yun. Magsabi lang po. Sige, that sounds... lang sir, makipag-coordinate lang po. Coordinate po sila saan? Pwede rin namin sa amin, pwede sa police station, pwede din po. Meron din po kami dong yung parang pagtanungan. Pwede naman silang mag-message sa inyong Facebook page to, yung yes po, pwede din. Sa Facebook. Sige po, papakita ko lang dito yung yung Facebook page. Dapat sana sir, bago sila makapunta yung iba, dapat kayo munang dalawa ang makapunta doon. Aba, hindi ko tatanggihan yan. Sige po, schedule po natin. Schedule po natin, Sir RP. Sige po, papakita ko lang yung Facebook page ng inyong ng inyong municipality para alam din ng mga tao where to ask. Ayan, ito po yung kanilang Facebook page. Yes Ayan. po, yun po. Yan po, sir. So ito yung official kasi may checkmark yan eh. And then ayan, hanapin nyo lang yan. Tapos, you'll see the whole town. May falls pa pala kayo. Yes po. May falls. Doon nga po yan, sir. Sa Lipay din po yung falls na yan. Sa Lipay. Meron din po yan doon sa Pandanan. Pero wala talagang falls sa Pandanan. Beach lang talaga siya. Sa Lipay po yung falls namin. Ayan, sir. Yung latest na namin yan. Kasala pa yan. Opo. Lipay talaga ang pangalan ng barangay nila. After the wedding, Lipay na. Yes po. Ayun. Yung countdown namin po yan, noong Christmas. Ayan, kay Mayor Nonoy. Ito yung mayor ninyo? Yes po, yun yung mayor namin po. He looks like a good man. So, ayan. Naku, masaya ang mga may fireworks. Yan na po yung plaza namin po. Yan po yung plaza namin. Daming ilaw. It looks very nice. Small town na. Kuti-kutitap talaga yung town namin po, yung town plaza. Oo nga, ayan. Every year po talaga ginagawa po ni Mayor yan na mag-lights on kami. Ang Jose Dalman po ba ay predominantly Christian, predominantly Muslim, o? Christian po. Christian. Mabuti na lang yung malinaw. Subanin po. Yung iba, sir, marami kaming IPMR, IPs. Indigenous people. Yes. Interesting. Mga nagpa-participate pa sila sa mga civic. Yes po, talaga pong pinapaparticipate po namin talaga. Talaga pong binibigyan po namin ng time, binibigyan po namin ng halaga yung mga IPs namin. Congratulations sa mga kinasal. Mukhang happy sila. Yan. Kasi sir, every time na may kasal dyan, sir, kinakasal ni Mayor is yung mga foreigner eh. Yung mga foreigner.
Yung kinakasal si Mayor dyan ng mga foreigner po. Sa Tapos iba-ibang- settle sila sa bayan. Yes po. Nagsisettle sila sa bayan. Kaya nga po yung ano namin, Sir RP, yung from the 4th class municipality, nasa 3rd class municipality na po kami. Dahan-dahan po kaming umaangat. Yun. And that's important. Paangat-angat. At sa leadership ninyo. We hope to see more of you soon. Yes, sir. Opo. Hope to see you more. I hope well, mukhang maganda yung mga programa yan, and sure, it's going to be very, very successful. Well, in fact, ako sa akin, yun ang indicator The fact na wala nang indicator. Oo. Ibig sabihin, gumanda buhay ng tao. Yes. Diba? Yun eh. Pag walang rebelde, ibig sabihin, ang tao busog. Yes. Hindi nagsusuto. Totoo yan. Kasi magulo pag gutom ang tao. Yes. Oo. That's interesting. Thank you very much, Madam, Thank you very much. and we hope to see you again. Yes, sir. Yeah, Thank you po. thank you. Merry Christmas po and advance Happy New Year. Yeah, thank you very much and more power to you, ma'am. Po. Thank you, and see you soon. Madam Vice Mayor. Yes. Thank you and see you soon. Yan. Pupunta ka sa Yes, Quezon. po. Thank you po. Salamat. Salamat na marami.